Okay. Sagutin natin tong komento, no, sa vlog ko about, well, dun sa parang duet ko with Kong TV, no. Nakakalungkot lang, no, na itong nagkomento 2019 pa miyembro ng LCIF, pero ganito yung komento. Anyway, sad to say, dahil ayoko nang mag-aksaya ng oras, kakausapin mo pa, may pagdebate ka pa, mapapagod ka lang, may stress ka lang, wala namang mangyayari kung manalo ka. Buti sana kung Department of Health ang kausap ko, o sa Office of the President, o kung sino mang nagbabago ng mga national policies, no? Kakalungkot lang kasi mababan to, no, sa LCIF. Anyway, sabi niya, bakit 500 calories ang ibabawas? Sabi niya, dahil po iyon ay doable, close to reality. Sustainable daw ang CalDEF because wala siyang restriction sa food. As long as nasa caloric allowance ka, more importantly, real food or whole food ang kakainin. So, hindi kasi calories ang pinag-uusapan natin eh. Yung sinasabing sustainable dahil walang restriction sa food. Yung sustainability na yan, nagmamatter yan sa gaano ka addict sa pagkain. So, if you're not triggering the right hormones, then hindi siya magiging sustainable. Like for example, if you keep on eating carbs, especially yung mga ultra-processed na mga carbs, no? Or yung mga processed carbs, o yung mga naturally high sugar, no? High carb, like rice, bread, pasta. When you consume these food, no, or foods, basically, you're triggering the wrong hormone, which is yung ghrelin, no? Or yung hunger hormone. So whenever you eat carbs, natitrigger yung hunger hormone natin. So it doesn't make it sustainable simply because lagi tayong feeling gutom. Kaya kunwari kumain ka, 2,000 calories lang. Tapos high carb ang kinain mo. Hindi siya ganun kadaling gawin, kaya nga nagdideliryo kayo. Kasi maya-maya lang, after 2 hours, 3 hours, gutom ka na, meron ka ng feeling na gutom. Because ang na-trigger na hormone, yung ghrelin. Instead na yung opposite niya, yung leptin, which is the satiety hormone. Okay? So kapag na-trigger yung ghrelin, hindi ganun kadaling gawin yung sustainable ang calorie deficit. Kasi mamaya lang, magdideliryo ka na at malamang sa malamang mapapakain ka. So imbis na 2,000 calories lang ang kakainin mo, magiging 3,000 na dahil hindi nga eh. Dahil nga nagugutom ka na. Feeling mo nagugutom ka na. Pero addiction lang yon, ghrelin hormone yon. So, on the contrary, mas hindi sustainable ang CalDEF kasi nga, lagi kang feeling gutom. Kaya hindi siya sustainable. Now, regardless kung cereal yan, pancake yan, o apple yan, real food, no? Regardless, pareho ang matitrigger niya. Ang matitrigger niya is yung ghrelin hormone mo. Okay? So, yeah. Okay? So, I hope naklaro ko yun.